Nung 15 years old ako pare, dito sa loob ng kwarto ko, naalala ko noon na naiirita ako ng sobra dahil dun sa sa game na nilalaro ko. Kasi, ang bagal nung gadget ko. Like as in, hindi ako makapaglaro ng Mobile Legends ng maigi. And narinig ko yung tatay ko na nagreklamo na siya dun sa baba. Sabi niya kanina pa ako naglalaro ng video games, like wala na akong tigil na apektuhan yung pag-aaral ko. Sa loob ko noon pre, nire-respeto ko siya. Pero this time, habang nandito ako sa kwarto na to, naiirita na ako, siniguan ko siya. E nung siniguan ko siya pare, pumasok sa isipan ko na kahit kailan hindi ko pa nagawa yun sa tatay ko. Hindi ko pa siya kailan sinagot, maliban lang ng oras na yun. And dahil sa nangyaring yun, medyo nainis ako pare sa sarili ko nun. Kasi I just disrespected the person na nagpalaki sa akin, na nagturo sa akin ng magandang asal. And ngayon, nagawa ko siyang sigawan and i-disrespect kasi nainis ako dahil nagre-reklamo siya kasi lagi na lang ako nag-EML and nakapektuhan yung pag-aaral ko. And gusto ko na ayusin yung relasyon namin ng oras na yun. Kasi I don't want na pagkalipas ng ilang araw, mangyari na naman ulit yon. Masanay ako na sinisigon ko yung tatay ko. Kada like nagre-reklamo siya dahil sa paglalaro ko ng sobra. Like gusto kong ayusin yung relationship namin nun. Pero, hindi ko alam kung paano ko ba gagawin yun. And, fast forward several years, I am now 18 years old. And when I look back dun sa experience ko, nakipag-away ako dun sa tatay ko. Now na nakwit ko na yung video games, and ang dami kong paghihirap na pinagdanasan just to quit video games. Nakipag-away ako sa tatay ko ng ilang beses before I even quitted. Na-realize ko na when I was able to leave Mobile Legends, Minecraft, Roblox, and any games, all of them na pinaglalaro ko nung 15 years old ako. When I left yung mga games na yun, kada lumalapit ako sa tatay ko dito sa loob ng bahay namin, I notice how I can interact with him ng mas maigi. Hindi ako nadadala ng emosyon ko. Kaya kong kontrolin yung emosyon ko. Compared dati, kung saan ako control ako ng emotions ko, yung nagagawa ko siya ng ma-disrespect pare. And because of that experience, pumasok sa isipan ko ng mga nakaraang araw habang dito ako sa kwarto ko na others or ibang Pinoy gamers might relate dun sa story kong yun. And because of that, gusto ko na matulungan din yung kapwa ko Pinoy. So I decided to create a goal and I started to craft this goal, which is impluensyahan yung 10 na Pinoy gamers na makwit yung gaming. Pero, nung pumasok sa isipan ko yung goal na yun, feeling ko like, ang liit naman ng goal ko. I think there is more people that is experiencing the same situation kagaya nung sa akin pare. So, I decided to increase it. I multiplied it by 10 so that I'm able to influence 100 Pinoy gamers na makwit yung gaming within 30 to 90 days by June 8, 2026. And hindi lang nila makikwit yun. I-maintain nila yung mga positibong replacement habits na ituturo ko sa channel ko hanggang June 8 din, 2027. And nung pinag-iisipan ko yung goal ko na to, hindi ko alam kung paano ko siya may execute. Since nung time na yun, hindi ko alam kung paano ko ba unti-unting nakwit yung video game addiction ko. Pero as I think about yung experiences ko noong mga panahon yun,
na-realize ko na marami pa ring mga nagtatempt sa akin. Yung mga nag-uudyok sa akin para maglaro ng video games na nasa environment ko, mga friends, or di kaya naman sa sarili ko, like I'm just motivated to play games kasi I'm seeing progress in it. Like I'm leveling up in games, but just in games pero hindi sa totoong buhay. So, because of those, naisip ko na okay, to achieve or to help myself create a goal na makatutulong sa mga kapwa ko Pinoy to make progress in it, I think they should do these two things, which is kailangan maging aware sila sa mga temptations nila. Ano ba yung mga nag-uudyok sa kanila para maglaro? And ano ba yung mga replacement, yung mga makabuluhang habits na pwede nilang gawin para ayun yung gagamitin nila panglaban doon sa mga temptations or nag-uudyok sa kanila para maglaro. So, when I realized those two things, yung mga dalawang vital behaviors na gagawin ng mga kapwa ko Pinoy, pumasok rin sa isipan ko yung struggle ko sa pag-quit ng gaming, which is na-overwhelm ako nung time na yun sa mga napapanood ko mga YouTube videos, like hindi ko alam kung sino ba yung susundin ko, yung mga pinapagawa nila, like yung tipong sa sobrang gagaling nila magturo, hindi ko na magets yung pinagsasabi nila, para sila nagiging foreigner na. So, ang ginawa ko, yung mga videos na i-upload ko for the next following days ay napaka-basic lang. Like, there is only one action step per video para hindi mo overwhelm yung kapwa ko Pinoy pare na sundin yung mga yun. So, I aim to do all of these things because I want to help yung kapwa ko Pinoy na maging isang tipo ng tao na nag-i-invest ng time nila sa kalusugan nila, sa relationship nila, or di kaya naman sa layunin nila kung bakit sila nabubuhay. And I myself have benefited very much just by quitting video games. And I hope you too. Pagdating naman kung paano ko ma-measure kung na-achieve ko na tong goal na to pare. Then, gumawa ako ng Google Forms. You can open that dun sa description. You can like check in dun sa Google Forms na yun kada Sabado. Kaya, gawin mo yung magandang bagay pare. Lalong lalo na kapag ayaw mo.